So yun nga guys, at nagbalik na si Kai Sotto sa kanyang mother team sa Japan B-League at talo nga sila kontra sa malakas at veteranong team na Kawasaki Brave Thunders. Maganda sana ang first half ni Kai Sotto, topping his team sa scoring sa first half with 12 points while grabbing 5 rebounds. Pero pagpasok ng third quarter ay ibang Kai Sotto na ang bumulaga sa atin. Mintis ang una niyang attempt na somehow hindi tinawagan ng referee ng foul ang dumouble team sa kanya. At tila nga ba doon nagsimula ang frustration niya. Bumalik sa second half ng laro niyan guys ang habit ni Kai na na-frustrate kapag hindi siya napapasahan ng kanyang mga teammates kapag ito ay nakakakuha ng magandang pwesto o di kaya naman ay hindi nakakarating sa kanya ng maayos ang pasa. May mga instances talaga guys na hindi nga siya napapasahan pero very evident sa larong ito ang medyo pagiging ball hog ng point guard ng Yokohama na si Kawamura. Marahil ay napapansin na natin ito guys sa mga nakaraan nilang ball game pero kakaiba ang pagiging ball hog niya at ang dami niya ding errors nung second half. Pansin ko lang ito guys pero ang ilan sa mga pasa niya kay Kai ay masyadong mababa at may pagka-fancy pa. Siguro ay kailangang mataas or lob passes ang ipinupukol niya kay Kai Sotto at antayin na makapwesto ito ng maayos. Kaya naman ang ating pambato ay makailang beses nating nakikita na umiiling kapag naaagaw ang mga pasa sa kanya o di kaya naman ay nakakapag-commit ng error si Kawamura. Makailang beses nating nakita sa ball game na ito na kinakausap ni Kai si Kawamura at posibleng ngang binabanggit nito kung paano niya ipupukol ang mga pasa nito sa kanya. Noong huling mga laro nila bago ang FIBA break ng liga ay medyo nabawasan na yung bad habit na yan ni Kai. Pero sa unang laro nila this weekend ay very evident na nanumbalik na naman ito. Makikita natin pagkatapos ng non-call na foul sa unang tira niya sa third ay tila nagsimulang nagiba ang body language niya kaya naman hindi niya na nasundan ang magandang performance niya noong first half. 2 puntos at 3 rebounds nga lang ang nagawa niya sa second half at sa takbo sana ng ginagawa niya ng first and second periods ay posibleng maka-20 puntos at mahigit 10 rebounds sana siya para sa isa na namang double-double game. Defensively ay napagplanuhan nila si Kai Sotto noong second half. Makikita natin na sa labas nakapwesto si Fazekas kaya nawawala ang presensya ni Kai sa shaded area. Dagdagan pa yan ng swerte ni Nick sa tres kaya naman nadagdagan ng frustration ni Kai noong second half. Walang nangyayari naman talaga guys ang mga ganito at hindi ito kontrolado ng ating pambato. Normal lang ma-frustrate lalo na nakikita mo ang 6 na puntos na kalamangan ng kalaban noong first half ay unti-unting lumolobo. Sana lang ay makagawa ng adjustment ang kanilang coach at makabawi sa second game nila kontra Kawasaki Brave Thunders mamayang alas 3. Maging pass first, shoot second na point guard sana si Kawamura and hopefully ay hindi nahayaan ni Kai Sotto na frustration gets the better of him dahil malaki ang nagiging epekto nito sa kanyang performance lalo na at isa na siya sa inaasahan ng Yokohama B Corsairs.